What's your opinion about dun sa MTB na naka-drop parts ngayon na nauusap? Well, parang Monster Gravel. Yeah, Monster Cross. Monster Cross. Ganun din naman ang ginagawa sa atin ng ng industry. Tayo ginagawa ng parang mountain bike yung gravel bike. Yung wider tires. Diba, shifting to higher stack. Nagkakaroon na ng suspension. Kasi pag haba ng sapatos, lalapad niya yung sapatos. Diba? Pero problema, yung daliri ng paa mo, sa loob, may space dito. Ang tendency niya, every time masisipa ka, mag-slide. So unconsciously, ang gagawin ng katawan mo, i-clench niya yan na ganito. Yung toes mo. So if you're clenching your toes like this, you know, yo. kasama ko si dating si today's Bike Fit Day. Welcome to the vlog. Dating kasama ko si Peter Sagan, hindi na si Peter Sagan. Panoorin itong video na to. Kasama na kami on the way sa Nuvali para sa first time na bike fitting. Yahoo! Yes. Ako naman magpapa-refit ako. So yeah, yung konting adjustment lang siguro para sa Audax tsaka sa Festive 500 siguro. So, artista na ako! ito yung susunod kay Peter Sagan. So, kailangan na namin ma-bike fit para yun na lang kulang para mahabol si Peter Sagan. So, pinaghahandaan namin yan. Peter, manda ka. Yari ka kayo. Ayan, hindi na siya sa Peter Sagan. Siya na si Pogacar ngayon. Pogacar ng kasama ko, hindi na Peter. Si Pogi na. And so today's Bike Fit Day. Papunta kami kay Sir Martin or Frederick Martin Ilagan ng Forward Motion. Papabike fit ulit kami as usual. Siyempre, yun naman ang bike fit talaga namin Simula pa noon yan. Si Vino pala ulit kasama ko ngayon. Hello! Let's go vlog! Lokos. sarap. Autobike retro, almost lang. When you pedal, which leg stronger, left or right? Parang left. Makakaliwa ko na to. Naku, masakit yan. Would you clear the left? And the right. I think I'm gonna try it out. Being transferred directly to the bike, every time there's unwanted movement in your foot, there is power loss. Okay? And one last thing is, every time we're gonna pedal with the right having the 10-degree angle, what's going to happen is going to go like this. It will drop medially your foot. It will pull your knee and your hip to drop on one side of the bike, which leads to hand pressures, lower back pain, hip pain, and other sorts of discomforts of the bike. So what are we going to do? We're going to check later on what we need to do with your foot and your shoe to make it more stable para pag sipa mo sa bisikleta, you're more powerful, you're more efficient, you're more comfortable. Okay? Good. Now, please stand up. Red horse na, red horse. Red horse now. Right ila crest. Yeah. Right ila crest, slightly high. Raise your arms and reach for the ceiling. Both arms up. Balance. Drop your arm. Close your right eye. Cover your right eye with the left hand. Right eye. Drop your hands and open your eye. Okay, lie down on the bed, facing upwards. Stop. Surprise! So you're going downwards. So standing up, so you're on the bike. Like I said earlier too, sir, is you have the tendency to drop.
on the left, or lean more on the left. Unconsciously, when you're tired, when you're fatigued, when you're putting down power, is you're leaning more on the left side of the body. Okay? So that's why you told me earlier that you're having more numbness in the left hand and the shoulder pain on the left. So that's something that we need to address. So it's telling us that the right side of the brain is more dominant than the left in terms of muscle activation, which the right side of the brain controls the left side of the body. So the right side brain hemisphere is more active, more dominant versus the left. Okay, so I'm gonna give you some PDF files that you can read and exercises to make sure that you get rebalanced. Pero later on, we're gonna work on your body para mas mabalance pa natin. Lie down on the bed, we're gonna work on your mobility. Facing downward. Go straight. Dapat yan. Ano ba? Unang salang. Konti pa. Meron pa ano. Dito. Sabihin mo yung mga pangarap mo, Bri. Sabihin mo sa camera. Pangarap ko lang naman maging mas mataas yung saddle ko eh. Kesa sa handlebar eh. Hindi ako wish ko lang, ha? Yun pa, sabi ko nga, pangarap ko lang naman. Kung hindi mo pwede, hindi pwede. No more. Nakakalakad ng patay. Okay, so tanggal na yung ano. Shims no more. Kaya pa, wala na shims. Wala nang lagutok. No more lagutok. No more lagutok pa naglalakad. Sir, initial assessment nyo sa bike niya, sa fit ni Pino. Okay naman, but he has too much weight in the front. So, i-adjust yung level ng saddle. And then, I need to teach him how to ride properly. Medyo ginagamit niya to reach the handlebar is the arms. When it should be the torso para mas lumapit yung handlebar sa kanya. So, tuturo ako siya na right posturing para mas maiayos natin. Then, we're try putting him into a more powerful position pero has to be comfortable pa rin. So, tingnan natin. Titingnan ko kung kaya kong i-abante yung saddle, iangat yung seat post, and then i-lower yung front end. Yun ang inaabangan mo, di ba? Yun yung naabangan ko talaga sa lahat eh. Yung mababa yung yung mababa yung harapan. Para magmukha na siyang bike. Road bike, hindi mountain bike. Mukhang ikaw pala may problema yung pagpansak. Pwede naman kasi tumaas yung saddle height na to, tsaka bumaba yung handlebar. Si Lawrence ang sasa. Ayun. Ako sa Magpapalit muna ako ng katawan. there's a trend ngayon sa mga bisikleta na hindi friendly sa bike fitter, ano yung may naisip kayo or ano yung parang hindi okay sa inyo sa bike fitter? Trend na hindi friendly sa bike fitter? Like hindi okay, like, medyo na-observahan nyo lang. Well, one thing I hate is yung position sa triathlon na they want the riders too far forward of the bike. It's not only it's dangerous kasi you have too much weight in the front, the balance of the bike is being altered. At the same time, it works if the rider is really strong kasi kaya niyang i-support yung power, yung weight ng rider on the bike. Pero pag mahina yung rider, mangyayari, there'll be too much weight in the shoulder and it will be more quad loaded. Ito ba yung mga malalaking aero bars, gano'n? Or it's something pa? Para mga position nila, what's this? Sino nga ba itong triathlete na to? I forgot. More sa mga Ironman. Yeah, pero time trial bawal kasi yun eh. Bawal yun eh. Sa time trial meron silang rules. Pero sa Ironman kasi walang rules pagdating sa positioning ng rider. Okay lang. Yeah. Kaya kailangan delikado yun pag namembrana yung rider. Pwedeng mag-overshoot kasi too much weight in the front. At the same time, pwedeng mag-topple over yung bike. Pero sa road bike, wala naman. So far,
Buti na lang sa gravel na wala yung super wide na mga Oh yeah, yung mga gravel bars na kulang na lang. cleared. Yung sobrang cleared. Buti na lang, tinanggal nila yun, hindi na umuso. Kasi kulang na lang mag-flat bar na lang yung rider. How about the trend na ano, sir? What's your opinion about dun sa MTB na naka-drop bars ngayon na nauuso? Well, parang Monster Gravel, Yeah, Master Cross. Master Cross. Ganun din naman ang ginagawa sa atin ng ano ng industry eh. Tayo ginagawa ng parang mountain bike yung gravel bike, yung wider tires. Iba shifting to higher stack, nagkakaroon na ng suspension. If it works is okay, yun nga lang, iba ang geometry talaga ng na mountain bike. Longer yung reach nila, higher yung stack. Kaya mangyayari, yung stems umiiksi. Umiiksi. Yes. And then drops na. Yes. So handling wise, it's not gonna handle as good as a gravel bike na designed to ride with drops pa rin. Would you recommend to someone na katulad ko na enthusiast lang na then I would buy a frame na mountain bike and then put a drop bar on it? Why not? If it works. If it works. Kung kaya ng katawan niya. Saka if yun lang yung kaya ng budget. Okay then. Yeah. I've fitted a couple of those bikes. Monster gravels na It works naman on the trail kasi syempre wide you can put a 2.2 tire on it. It's a 29er. Masarap. Especially dito sa atin kasi yung mga gravel sa atin. Dito kasi gravel sobrang technical. Gravel parang mountain bike. Parang mountain bike course eh. Yeah, it works naman. Parang bulldozer yung bike. Masaya siya. Do you need a flared na drop bars doon or just the regular drop bars? It depends on the needs of the rider. Kung mahilig mag-drops yung rider, the flared drops will work. Pero if usually sa hoods lang naman yung rider, hindi siya ganun ka-flexible, okay naman yung non-flared. Good. Push! How do you feel now? Now, left foot forward please, left foot forward. Freno, freno. Push. Faster please, faster. And stop. Then again. Push. Better. Mga 145. 145. Yeah. Para ma-stabilize natin yung hip mo. Then yung exercises na tinuro ko sa'yo on the bed, you need to continue para pagbalik mo sa akin, mas stable yung hip mo. Okay. Kabato ka. Ito na jersey mo ah. Anong jersey mo? Monton, baka naman. Monton. Kaibigan natin yan, Monton. Oo. Jet Monton. Ano nang pakiramdam? Ang ganda ng ngiti mo ah. Sarap eh. Mukhang ready ka naman budol ah. Shoutout mo yung mga tropa natin doon. Sa June 12. Andun po ako sa Sa June 12, Sabadeo po. Sabadeo. Kita-kita tayo doon. Ang daming papaniwala dito. Kayo nang bibudulin nito. Naalala ko, binubudol mo ako eh. Umabot ng kailangan. Yung Majin, yung Q factor ng nila is 55 sa pedal power meter. And si Pavero, naglabas din siya ng bagong power meter which is nasa 53, 54 ang Q factor. So how important is it? Kasi dati alam ko may problema si Pavero sa masyadong wide yung Q factor. Pero yung Pavero Ashwama Shi, yeah. Specific sa Shi. I like it before kasi may mga riders ako na nangangailangan ng wider Q factor so you don't have to put washers anymore. Washers na. On the... Naglabas sila ngayon ng tama na. Meron silang bagong labas na Pavero, Ashoma na RS, Pro RS. So yun yung binago nila yon. Wala na rin siya ng pad sa gilid. So yung ano na internal na? Internal na. The same with MX series. So interesting. Is it something na makaka-apekto talaga sa nila? Hindi naman. If it's the same with the Shimano, same Q factor of the regular Shimano pedals, there won't be any effect naman. Pero yung malaki, yung like the Shi. The Shi, yung Shi I specifically recommended pag nakikita ko like, if you see how Vino is pedaling, parang V engine palabas, he's one of the people who would benefit from a Shi kasi that 10mm Q factor, additional 10mm Q factor, it will help straighten up the movement of the knee, would align it with the foot and the hip, so mas
comfortable for him. At the same time, in terms of power transfer, mas direct yung power transfer sa pedal stroke. Yeah. So, if you ask me, I hope they will still keep yung Sheena wider Q factor. Yeah, that's one of the advantages naman ng Wahoo with the speed plays. Na-adjust yung... Yeah, you can change the length of the spindle, so you can choose whether if the rider has a inward movement in terms of knee range of knee tracking, papasok yung tuhod, you can also change to a shorter Q factor, shorter spindle. Pero like pag sobrang labas yung tuhod, then a longer spindle will help. Okay, so we're just done with the bike fit. Tapos nasa doon sa Pardos ko. The best talaga. Yeah. Last punk. Hindi na namin pinakita. Si Bino na lang yung bida sa vlog na to. Si Pogi, si Pogacar. Yung dating Peter Sagan, ngayon Pogacar na siya daw. Tingin kayo dyan, magbubudol yan. Tandaan niyo yung mukha niyan kasi yung mga kasama sa ride niyan, bubudulin yan. Sigurado. Ingat kayo. And also, yung difference ng sapatos pala from Bont Riot, from Bont Riot to Bont Riot G. Ramdam, like, okay yung difference siya, mas stiff siya feeling ko. So, yung mababakante na yung Bont Riot na luma. Sige. Sige lang. Ay, pala siya. Hindi, may tanong talaga ako eh. 1 minute. Ito muna. Tandaan niyo yung mukha niyan. Mambubulol yan. Pag nakasalubong niyo sa Puerto Asunción, ingat kayo. Pakakagating kayo niyan, mukhang chubby lang yan, pero monster na rin yan. Takbo chubby na. Pag nagyaya niya ng Bermosa, huwag kayong maniniwala sa Bermosa kayo dadalhin yan. Maniniwala sa Zoto Kaya yung tunnel kayo dadalhin yan. Tandaan niyo yan. Pag nakita niyo yan. Maninihin na talaga ako na lang sa'yo. Ng royalty sa'yo. Okay na. Yes, sir. Sorry. This is something that I get a lot. Yung dapat ba sila mag one size bigger when it comes to cycling shoes? Or hindi talaga dapat? Very good question. Alam mo kasi yung cycling shoe, kailangan eksakto yung sukat ng paa mo. Kasi if you get one size bigger just to get dahil gusto mo lang malapad yung sapatos mo, dahil malapad yung paa mo, you're doing it wrong. Kasi pag haba ng sapatos, lalapad nga yung sapatos. Diba? Pero problema, yung daliri ng paa mo, sa loob, may space dito, ang tendency niya, every time nasisipa ka, mag-slide. So, unconsciously, ang gagawin ng katawan mo, i-clench niya yan na ganito, yung toes mo. So, if you're clenching your toes like this, mangyayari, mag-start yan ng numbness sa forefoot mo, sa mga daliri sa paa. At the same time, imbes na nakalapat yung paa mo like this, every time you pero, nakayan siya, may space sa ilalim, so the power that you're producing, hindi solid, hindi nata-transfer ng maayos sa sapatos. So, you're losing a lot of power. Plus, pag naka-clench yung toes mo, ganito, ang mangyayari, it also affects the stability. Imbis na flat na ganito, na na-stabilize ng paa mo yung pedaling mo, pag naka-ganito, magkakaroon ng unwanted movement hanggang sa hip mo, hanggang sa lower back mo, affected siya. Yeah. Pag sobrang sikip naman, ganun din. Ang mangyayari, as you ride more than 50 kilometers, the foot starts to expand. Kasi umiinat, lumalapad. Pag na-cramp na yan sa loob ng sapatos, doon na nagkakaroon ng mga hot spots, mga discomforts, mga pain. So it will affect your riding performance and your riding enjoyment. Another question, sir. How about the stiffness ng sapatos? Paano siya nakaka-affect sa comfort? Is it something sa comfort or pedaling power? Okay. It's also a very good question. It's not always important to get the stiffest shoe. Okay, you have to match the shoe on the type of riding that you do. If you're riding mostly endurance rides, you want something that has enough flex and sa balance of flex and stiffness. Kasi pag sobrang stiff ang sapatos, nawawala na yung feedback. Hindi na alam ng brain mo kung ano nangyayari sa paa mo or sa ilalim. Okay? Kasi hindi na gumagalaw, so mangyayari, hindi niya alam kung kailangan pa niyang stabilize yung paa mo or hindi niya na alam kung ano nangyayari every time nagpa-power ka. Unlike pag may flexing, nalalaman pa ng brain mo kasi gumagalaw yung fascia natin. Alam ng brain mo kung anong ginagawa ng paa mo
So, nakukorek niya ng tama yung sipa mo. Plus, yung gandahan doon is, pag may konting flex, importante rin kasi na-flex yung paa natin para sa correct blood flow natin. Kasi yung paa natin, it pumps the nerves, the same time, goes up to the calf. The calf is very important for the heart. Kasi may malaking vein tayo doon na nagpa-pump ng dugo natin coming from the calf going up to our chest, to our heart. So, importante gumagalaw pa rin siya gano'n para sa gano'n, mas efficient yung blood flow natin sa katawan natin. Alright. So Pero if you're just racing, if gusto mo naman sa mga criterium, road races, well, you wanna have the stiffest shoe in the market para to help you with power transfer. Iba't iba, every shoe has their own specific, para it matches the needs of every rider. Alright. Yun. Agawad, ano masabi mo? Okay, good. Marami ko natututunan dito. 6,000 yata. 6,000 plus. First Yung 3,000. Tapos na yung klase. Ayan. Ito yung mabubuto. Tandaan nyo talaga to pag nakita nyo sa kaibigan ko or kung saan. Ako, Kasi mag-face mask na ako. Mag-face mask na ako. si El, conduct sa race. Ayan, conduct sa race. Ayan, may race sila sa half Ironman, 70 point. Ayan. Hello! Ayan, sir, classmate natin from Qatar. Ayan. Yes, yung classmate natin from Qatar. And yung pigment na pain reliever. Walang pau. Yeah. Walang aw sa pau. Maglalagay ka rin yan soon. Ito Tutukan ka rin na? namin yan. 33. Oh, 7 taon pa. 7 taon pa, mabango na yan para sa'yo. Ngayon, ayaw mo nang amoy yan. Kaya, baka lamingin ka. May karera ka na sa dito. Ano na ako sir eh. About the drop lang nila ako after ng toll. Tapos, Magbabayad ka pa rin. Ilang minutes yun? mga 15, 10 to 15. At least malapit. Kabitin na. Kaya. Sa Cavite na rin. Kaya. Ingat kayo. Yes. Thank you, Sir Martin. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you. Boss Alvin, na 23. Bye, Idol Master. Thank you. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Ingat ka. Thank you. Update mo ako. I'll see you Okay. soon with the other bike. Okay, okay. Bye-bye. Sir, thank you. Nice meeting you. Nice meeting you. Palabas kami ng Kapapert ka. Oo. Kagawad. Thank you. Salamat. Dito tayo, right tayo ha. Ingat. Tropa lang si El. Matagal namin kasama yan sa Cavite. Ngayon lang kami nakita. Triathlon days pa. Oo, tsaka yung kami nag-swim pa kami nun. Nag-bike namin. Alright, so we're done for the day. Ayan, sama namin si si El, uwi kami po Cavite. Si Bino, syempre. Si Pogacar. Pogi. Pogi. Dating dating Peter Sagan nung una naming bike fit. Ngayon, si Pogi na daw siya. So we're done for the day. Tapos yung bike fit. Si El, lang siya, refit para sa Sunday, yung sa race sa Sunday. Ako, bagong bike. And then si Bino, first time niya ngayon sa bike na to, sa Defy. So, kamusta experience? Bino? Sarap. Laki ng changes. So, yung experience mo dati, nung una ka na-fit ni Martin, gaano kalaking improvement sa style ng Ang daming pagpipit nabago. mo? Daming nabago. May mga budo-budo talaga. Budo is real. Yung hindi Budo mo, hindi budol. hindi mo kalahin mo hindi mag-work pero mag-work pala, di ba? Oo. Ayan. Alright, so I hope magustuhan nyo yung mga mabilisang Q&A natin with Sir Frederick Martin Ilagan of Forward Motion. Thank you so much, sir. Maraming salamat. Hopefully maging regular tayo sa mga vlog natin sa pagdagdag na dalawa ko sa niya. Kasi gusto niya yung ganun yung mga talk about dun sa faith, mga questions. And maraming tanong na nasasagot. Alright, thank you for watching. You! Go vegan!